Ate, ang ganda-ganda mo, para kang princess. Hang-hang at kumikista pa mga matang bulalas ng 7 years old na batang babaeng si Samantha. Ang ate niya sa Nikki kasalukuyan nag-gown fitting para sa nalalapit itong kasal. Talaga, Samantha? Imuko sa kanya si Nikki at pinisilang magkabila niyang pisngi. Ikaw talagang #1 fan ko. Malakang ngiti ang tugon ni Samantha sa ate niya, showing off her missing front tooth. Kakalabing 8 taong gulang pa lang ni Nikki pero sa isang buwan, nakatakda na tong kasal sa kababatang si Liam. Masyado pang maaga kung tutuusin, pero nakikita niyang masaya ito sa desisyon nito. Gusto mo rin bang isukat ang gown mo? Excited siyang tumango ng sunod-sunod. Samantha was going to be her sister's flower girl. Syempre may gown fitting din siya dapat. Puti rin ang isusuot niya at para siyang little bride. Tinulungan siya ni Nikki na isuot ang gown niya, tapos sabay silang tumingin sa salamin. Naumukha na rin akong princess. Look at me, ate. Yes, you are. Wait, let's take a picture together. Kinuha ni Nikki ang phone nito and took a mirror shot. Ako nang kukuha. Sabay silang napalingon ni Nikki. Sa likod, nakatayo ang gwapong future groom ng ate niya. Liam was wearing a white tux and looking like a real-life prince. Lumapit to sa kanila at tumalik sa pisngi ng ate niya. Samantha watched the two admiringly. As a kid, she had always considered her ate Nikki as her idol in everything. Kasamang pagpili nito ng lalaking pakakasalan. Kahit hindi pa ni Samantha naintindihan ng romantic love, ang nakikita niyang kinang sa mata ng kapatid ay isang bagay na nais na ring maranasan paglaki niya. Alright, 1, 2, 3, say cheese! Pagkatapos ang gown ng tux fitting ng soon-to-be wed couple, inihatid na rin sila ni Liam sa bahay nila. Saglit tong humarap sa mga magulang nila bago nagpaalam na rin. Iisa lang ang sila din na Samantha at ng ate niya, kaya pagdating pareho na rin silang pumanik sa itaas. Diretso sa study table ito si Nikki samantalang sa Samantha sa mga halos mga kasing laki niyang mga manika para maglaro. Di pa sila nagtatagal sa bahay nang dumating silang bisita. Sumilip sa bintanang ate niya at kaya na lagi nitong reaksyon tuwing dumarating ang lalaki na kilim na van, kapapakasan ng matinding takot ang magandang mukha ni Nikki. Samantha continued playing, but in her young mind she was trying to find an answer to her sister's unusual reaction. Maya-mayang nakarinig sila ng mga kalabog, sigawan sa ibaba. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Nikki, pero mabilis din tong bumalik. Nanginig na nila ang pinto na silid at lumuluhang nilapitan siya. Samantha? Nikki tried to smile despite her tears. Let's play hide and seek. Matago ka sa ilalim ng kama. Niyakap ni Samantha na mahigpit ang isa niyang manika habang sumiksik siya sa ilalim ng kama na sakto lang ang angat sa sahig para magkasya siya. Don't make any noise, okay? Birin pa rin Nikki na bahagyang napaigtad nang tila may nagbubukas na sa pinto nila. Promise, Ate Nikki, that you will keep quiet. Promise, ate? Mahina niyang saad. Are you going to find me? I will. Hide well, Samantha. I love you. Tilulak pa siya ni Nikki hanggang sa ang buong maliit niyang katawan nakatago na sa ilalim ng kama. I love you too, ate. May luhang lumabas sa mga mata ni Samantha. Hindi niya maintindihan pero natatakot siya. Shh! No sooner when Nikki was down fixing the bedsheet to hide her bed there, pero saang nabuksan ang pintuan ng silid nila. Narito ka lang pala. Pinahirapan mo pa kami? Sabi ng boses ng isang lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Pilit na nagpakatatag ang tinig ng ate niya. Hindi makakabayad ng magulang mo, kaya ikaw lang ang magiging kabayaran. Marademonyong tumawang kausap nito. You already killed my parents. Hindi pa ba sapat yun? Nikki lost it. She cried and shouted. Samantha could not believe what she just heard. Patay na ang mga magulang nila. Gusto niyang lumabas pero nangako siyang hindi siya lalabas hanggat di siya hinahanap ng ate niya. Then it dawned on her. Bakit siya nito hahanapin kung alam naman ito kung saan siya nagtago? They weren't playing hide and seek. Nikki only wanted her to hide. Ang mga sumunod na pangyayari nasaksihan ni Samantha sa maliit na siwang sa pagitan ng nakatakip na bedsheet at ng sahig. Her sister was raped and murdered before her very eyes. Nikki was lying on the cold floor, looking lifelessly in her direction before she breathed her last. Her sister's dead face and it was already her family's burial. Nanatiling tulala si Samantha na parati lang yakap ang kanyang manika, maliban na maupo sa harapan niya si Liam de Dios. Nakapatong sa magkabilang balikat ng mga kamay nito habang nakatingin sa mata niya ang malungkot ngunit uhaw sa utsisya nitong mga mata. I will be your guardian from now on, Samantha. I will keep you safe and no one will ever have the chance to lay a finger on you. That's a promise. Napakarap si Samantha. Tears started pouring like waterfall from her eyes. Maiksi lang sinabi ni Liam pero ang batang isip at puso niya
na memorya ang bawat katagang binitawan ng binata. Liam then took her one hand and the two of them watched as their family was finally laid to rest. 11 years later. Ang aga-aga pa pero yung mukha mo hindi na agad maipinta? Napangat ang tingin ng masimangot na si Samantha na nagsalita. Si Rollin Aquino, isa sa dalawang best friends niya. Matangkad, maputi, gwapo at may playboy na aura sa unang tingin pa lang. So, isang pulgadang tinaas ang isa niyang kilay. May pakialam ako, senyorita, kasi kapag nakapasimangot ka, apektadong mundo. Napatampal to sa noo bago siya tinabihan sa bleachers na kinaupuan niya. Lumayas ka sa harapan ko, Rollin. Baka hindi kita matansya. Asek ni Samantha. Wala siya sa mood makipagbiroan sa kumag. Kapag gantong sa maling parte ng kama siya nagigising, hindi niya makontrol ang init ng ulo niya. Bakit ba mainit ang ulo niya? Wala naman, trip niya lang. She was just bored with her life. Ano na naman ba? Parang di na pagbantaan ng pangulit pa rin ng kaibigan niya. Teka, asan ba si Selena? Magsisimula ng klase, wala pa siya. Hindi siya papasok. Binagsak ni Rollin sa dalawang palad na nakapatong sa hita niya ang kanyang mukha. Si Selena ang isa pa nilang matalik na kaibigan. Madalas tong lumiliban sa klase, palibhasa at nagkapagmana. Hindi na naman. Aba, hindi porke mayaman ganyan na dapat umasta. Baka hindi kanya gayahin, senyorita. Mayaman pero masipag pumasok. Malakas na itong hinampas. Nahulog pa ito sa kinaupuan. She hated it so much whenever Rollin teases her by calling her senyorita. Tsaka mayaman? Wish na lang. Mula nang kupkupin siya ni Liam de Dios 11 years ago, di niya na ito muli pang nakita. Totoong marangya ang pamumuhay niya ngayon. Bakit naman hindi kung isang bilyonaryo ang guardian niya? But she was living a lonely life. Kung hindi sa may topak ng mga kaibigan, baka namatay na siya sa kalungkutan. Okay, sorry na. Natatawang pagsuko ni Rollin. Ano bang ginagawa mo rito? Halika na't baka malate pa tayo. Hindi niyo ako kagaya ni Selena na mayaman. She made a face. Ginayang sinabi nito, pero tumayo siya at sumunod dito. Siyempre, hindi totoong mahirap si Rollin. Minsan lang talaga sinusumpong ng pagpapaka-humble. Samantha was taking up Bachelor of Science in Business Administration. Pareho ng mga kaibigan niya. Sabi kasi ni Liam, isang araw magtatrabaho siya sa kumpanya nito, kaya dapat to mag-aral siya ng mabuti. Mula nang kupkupin siya nito, she had been doing her best to please him. Kahit pa rin isang beses hindi niya na ulit to nakita. Nakakausap niya lang to kapag birthday niya. Actually, hindi nakakausap ang tawag doon. Kasi magpapadala pa lang to ng regalo sa kanya na may note na binabati siya nito sa karawan niya. Mabuti nga sana kung handwritten yun, kaso hindi. Malamang na hindi nito personal message na nakalagay sa card. Pina-research lang ba? Baka assistant pa nga nag-type at nag-print. At kapag may importante naman tong sasabihin, pinapadaan nito yun sa mga kasama niya sa bahay ng mga katiwala nito. Uncle Danny and Auntie Minerva were like her parents while she was growing up. Matagal na nilbihan sa mga de Diyos ang dalawa at nilipat na lang sa sariling mansyon ni Liam nang dalhin siya nito roon. She had been living in his house, yet there was not a single time that he went home. Malapit ng 18th birthday mo, may ganap ba? Inakbayan siya ni Rollin habang naglalakad sila papunta sa klase nila. Wala, mapait niyang turan. Ni hindi si Samantha sigurado kung alam ni Liam na 18 na siya sa sunod niyang birthday. Kapag naman kasi binabati siya nito, it's just a plain happy birthday lang. Wala nakalagay kung pang ilan na. Bakit? Hindi ba alam ni Mr. De Dios na magiging legal age ka na sa birthday mo? Wala kang pakialam. Inapakan niyang paan nito, sabay nagpatiuna sa paglalakad. Kaya ayaw magpakita ni Mr. De Dios sa'yo dahil ang sama ng ugali mo, Samantha. Pasigaw nitong sabi na tumigil para tingnan ng paa. Di niya ito pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siya. Hindi totoong masama ang ugali niya. Papasa nga siyang anghel sa kabaitan niya eh. Well, sa pagbabait-baitan pala. Ingat na ingat siya kasi gusto niyang pagbigyan siya ni Liam na makita ito. Isa na nga siyang perfect na alaga sa mga mata ni na Uncle Danny at Auntie Minerva. Mabait, matalino, masunurin, maganda. O ano pa? Ano pang kulang? Di naman sa kung anong dahilan kaya masama ang loob niya na hindi nagpakita sa kanya si Liam. Gusto lang niyang personal na magpasalamat dito. Bukod doon, malapit na kasing mabura sa alaala niyang mukha nito. She was just 7 when she last saw him. And she's almost 18 now. Kahit naman halimbawang vivid pa ito sa alaala niya, sigurado nag-iba ng itsura nito ngayon. He was just 19 that time when he was supposed to marry her sister. Bumagal ang paglalakad ni Samantha nang maalala niyang ate niyang pinagsasamantalahan. Pinatay pa sa harapan niya. Nakuyom ang kamao as she halted her steps. Kung makakita niya lang ulit ang mga demonyong gumawa nun, she would make sure that he would not in jail. Hoy Samantha, nagbibiro lang ako.
Rollin caught up with her. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi alam ni Rollin ang bahaging yun ng buhay niya. Kahit sa Serena, hindi nito alam yon. It was a dark past that she would only feel safe to share to the man who pulled her out of that darkness. Kay Liam de Dios na sobrang napaka-misteryo pagkatapos ng pangyayaring yon. Kahit matulog ang pangalan, there was not a single write-up about him that showed his face. Her guardian was a very private man. And Samantha could not help but wonder why. Di pa rin kaya ito nakaka-move on sa pagkawala ng ate niya? Earth to, Samantha. Pumitik si Rollin sa tapat ng mukha niya. She came back to her senses. Kasal? Umeko sa buong kabahayan ng tinig ni Samantha. Just now, an important message from Liam was passed to her by an Uncle Danny. Nasa study room sila at masinsinan siyang kinausap ng 51-year-old na Ginoo na para niya ng tatay. Yes, kumpirma ni Uncle Danny. Sa 18th birthday mo next month, magpapakasal kayo ni Mr. De Dios. Pero, hindi ni Samantha maintindihan ang nararamdaman niya. Seryoso ba, kasal? As in magiging asawa niya ang guardian niya si Liam De Dios? Pakikurot nga ako, Uncle. Ani ang nalapit ang braso sa nakakunot niyong lalaki. Gusto kong makasigurong di ako nananaginip. Dugtong ni Samantha. Mukha ba tayong tulog? Mahinang hinampas ni Uncle Danny ang braso niya. Magseryoso ka, she pouted. Seryoso naman po ako. Pero kayo po yatang nagbibiro. Miss Samantha, Samantha lang po. Mabilis niyang pagtatama. Ayaw niyang tinuturing siyang amo gayong sampid lang siyang alagain doon. Miss Samantha, kapag naikasal kayo ni Mr. De Dios, hindi po pwedeng Samantha lang itawag namin sa inyo. Kahit doon pa man, umpisa pa lang, nilinaw na ni Mr. De Dios na amo ka rito, bilang kanyang magiging may bahay sa hinaharap. Hindi nagpapigil at mahabang paliwanag ni Uncle Danny, making Samantha more confused. Magiging may bahay sa hinaharap? Magiging asawa, Miss Samantha? Si Mr. De Dios kailan kumuha lamang na maging kabiyak sa inyong pamilya. Nang pumanaw ang ating mo nalipat sa iyong kasunduan. Kasunduan? Ulit ng dalaga. Sa mga narinig, lumaki ang mata niya. Bakit di niya alam tungkol sa mga bagay na yon? Ang iyong namayapang lolo at ang lolo ni Mr. De Dios ang gumawa ng kasunduan. Wala nagsabi sa'yo dahil bata ka pa, pero ngayon kailangan mo nang malaman. Pero Uncle Danny, sa pagkakatanda ko, mamahal ni na Ate Liam at ni Ate Nikki ang isa't isa. Totoo, Miss Samantha. Kaya labis na nasaktan si Mr. De Dios sa kanyang pagkawala, pero hindi na napigil ang kasunduan. Tuloy ang kasal at ngayon sa pagitan ninyong dalawa. Seryoso? But could there be a way out of it? She was not about to marry her legal guardian, was she? Mamayang hapon, sa sala ng judge ni Attorney Santos, civil wedding. Walang ko anumang preparasyon, maliban marami sa mga dokumento na di alam pa paano na proseso kahit walang parehong partisipasyon nila ni Liam. Ang nagagawa nga naman ng pera. Excited pa naman si Samantha dahil ayon sa research niya, kailangan magkasama sila sa pag-ayos ng papeles. She thought she'd get to see Liam, maybe spend a day or two with him before their wedding, pero hindi nangyari yon. Ngayon duda siya na may kasama siyang haharap sa judge mamaya. Imagine, napakayaman nito para sa civil wedding lang. Kung tamang pagkakatanda niya, ang grande ang nakatakdang kasal nito at ng kapatid niya. But now, Samantha sighed and remained herself the difference when he was about to marry her sister and now that he was marrying her. Love. That they do not have. Samantha stood up and pulled the simple yet elegant white dress that Liam bought for her. At least he bothered to choose a dress for her, and yes, it's just a dress, not a wedding gown or any sort. Pero hindi naman talaga yon importante kay Samantha. Ang gusto lang talaga niya dumating ang kanyang groom. Dahil wala naman talaga siyang ibang dahilan sa pagpayag sa kasal na yon, kundi ang makita itong muli. Bukod sa syempre, alam niyang wala siyang karapatang tumanggi. Liam raised her. She owed her life to him, and marrying him was like an obligation for Samantha, rather than a choice that she could turn down. Come in, sabi ni Samantha nang makarinig ng pagkatok mula sa pinto ng kanyang silid. Miss Samantha, Auntie Minerva was smiling widely at her when she saw her wedding white dress. Napakaganda mo. Salamat po, Auntie. Gumante si Samantha ng ngiti bagamat malungkot yon. Siyempre, hindi yun nakaligtas sa mga mata ni Auntie Minerva. The old woman had been beside her since Liam took her under his care. Sinabi niyang pupunta siya. Pero kung darating si Mr. De Dios o hindi ang importante, mas magiging maayos ang buhay mo pagkatapos ng kasal. Magiging legal na iyon ang lahat ng meron ka ngayon. May maliit na gift box na nakalagay sa palad niya. Happy 18th birthday, Miss Samantha. Oh, Auntie, nag-abala pa po kayo. Marami pong salamat. Pwede ko na po bang buksan? Pansamantalang nawala ang lungkot niya. Oo naman, galing yan sa aming lahat. Tukoy nito sa hindi bababa sa 10 mga kasama niya sa bahay.
When she opened the box, she saw a beautiful gold necklace inside. Wow! Sinuot yun ni Auntie Minerva sa kanya and it fitted her dress perfectly. An hour later, Uncle Danny and Auntie Minerva accompanied Samantha to Attorney Santos. Sabi ng matandang abogado, malilate daw lang si Liam, so maghintay muna raw sila. Natense naman sa Samantha. So Liam was really coming? Would she finally see him again? They waited. 1 hour, then it became 2. After 5 years. Honestly, inaantok na si Samantha. Papapikit ng mata niya nang biglang may dumating. I'm sorry, I'm late, the man said, announcing his presence. Annulment? Ulit ni Attorney Santos sa sinabi niya na parang isang kalokohan. Yes, Attorney, annulment. Ulit din niyang kumpirma. Mrs. De Dios. Sumandal to sa upuan niya at mataman siyang tinitigan. Kailangan niya ipakitang seryoso siya. Ilang buwan niyang pinag-isipan yun at nagawa niyang kumbinsin sa sarili. Yun ang pinakatama niyang gawin. Alam niyang makukumbinsin rin niya sa Attorney Santos kapag nakita nito ang determinasyon sa mga mata niya. Mrs. De Dios, alam mo ba ang ibig sabihin ng sinasabi mo? Pinigilan ni Samantha mag-angat ng kilay. Mukha bang hindi niya naintindihan ang nais niyang mangyari? Siya, sa Samantha Andrade, graduate ng summa cum laude nitong lang kalipas na buwan. Simple lang ang gusto niya. Hiwalayan ng absentee at overly mysterious niyang asawa. Basic. Kailangan pa ba niyang patunayan na naiintindihan niya bawat letra ng salitang annulment? Attorney Santos won't ask her to definite it unto him, right? Alam ko po, Attorney. Malumanay at magalang niyang sagot. At alam ko rin pong alam ninyong may matibay ako mga grounds na pwedeng ipresenta. Confident niyang dagdag. Unang-una wala si Liam nung mismong kasal. Pangalawa, hindi ko siya nakasama, nakita o ninarinig man lang boses niya sa nakalipas na 5 taon. Isasama pa nga sana niya nang hindi consummated ang marriage nila pero wag na. Nakakayang banggitin ba yun? Isa pa, she never looked forward to that. All she ever wanted was his presence. Sinikap ni Samantha na walang bahid ng sama ng loob ang tinig niya habang sinasabi ang mga dahilang nais niyang gawin na grounds for annulment. Masakit aminin pero nung araw ng kanilang kasal, assistant ang dumating para sabing lumipad ng ibang bansa ang groom niya. Binigay lang sa kanyang pirmado na ni Liam na marriage certificate na kailangan niyang pirmahan at presto! Natuloy ang kasal na si Samantha lang ang nandoon. Nobody cared about the ceremony. How was that even valid? Samantha did not know. Ang alam lang niya na rehistro yun at naging Mrs. De Dios siya. However, hindi niya kailanman ginamit ang apelido ni Liam. Hindi niya masabi maski kina Rolin at Serena na ikinasal siya sa alam nitong guardian niya nang sa mismong 18th birthday niya.